Siguro napapaisip kayo, ginusto ko ba na mag-asawa ng AFAM or American? Tapos nung nag-abroad ako, yun, doon na nag-start. Doon na nag-start, guys, yung pagiging active ko sa dating site. Kasi, that's why you marry me, babe, huh? Because I'm funny. No, you're so funny. Inaanap ko. Huwag ka tumawa. Mabanat yung ano mo. O, nandito ako sa, nag-aayos. Kinsley? Paano ba to, Pangs? Hala. Ayan. Hi, guys! Welcome back! Magtirintas lang ako ng buhok bago pumasok. And for today's video, tignan nyo naman si Baby Eliana. Malaki na. So, nawala na yung introduction natin kasi si Travis ng gulo. Kasi hinanap ko yung tripod. Sabi ko, wala akong stand. Yeah, ginamit mo ba yung mata mo? Tapos, tawang-tawa siya nung inasar-asar ko siya. Tatawa siya pag gumaganon ako. So, welcome back, guys! Bago ko pumasok, gagawa tayo ng video today. And mamaya pa naman ako aalis. So, habang nagtitirintas tayo, no? And alam ko sa inyo, yung iba sa inyo, nagtatanong kung siguro napapaisip kayo, ginusto ko ba na mag-asawa ng AFAM or American? So, sa una wala yan siya sa isip ko, guys. So, sa totoo lang, wala siya noon sa isip ko. Siguro nung mga elementary, high school, no, wala pa talaga. So, nung high school kasi talaga, hindi rin ako gustuhin, babe. Hindi rin ako kasi parang tomboyin ako dati. Parang hindi ako marunong mag-ayos. Hindi ako yung parang, yung damit ko parang pang talaga, yung parang pang wala lang na yung mga tomboy-tomboy, mga ganyan-ganyan. Tsaka sa dati kasi hindi pa uso yung mga aura-aura na ganyan, 'di ba? So, nag-start lang yun siya nung nagkaroon ako ng interest na siguro mga college ako. Kasi dati, sa totoo lang, alam din to ng asawa ko na dati gumamit ako ng mga dating apps, dating site, ganyan. Tapos may mga nakaka-chat. Tapos siguro college, may nakachat na ako, pero ang dami naman kasi mga Indiano. Alam ko marami din nakaka-chat ng mga Indiano, no? Bihira lang talaga yung mga puti. Tapos yung mga Indiano pa talaga yung gustong makipag-usap. Tapos bibihira yung mga puti na parang interesado makipag-usap, 'di ba? So yun. So, nag-start siya ng college ako, ganyan. Pero nung college, wala lang, parang friend-friend lang na chat, ganyan. Pero may mga ka-chat talaga ako nun everyday, usap-usap, ganyan lang. Pero hindi video call, chat-chat lang talaga, guys. Kasi wala pa, parang hindi pa ako interesado sobra na makipag-relationship that time. So hanggang chat lang na parang friends lang, ganyan. Tapos, nung nakagraduate na ako, tapos nag-work na ako, guys, ayun, doon na nag-start na parang na-realize ko. Kasi, alam mo yun sa paligid natin, may mga inisip ko, yung parang doon ako napaisip na gusto ko ba talaga mag-asawa ng Pilipino. May mga nanliligaw sa akin noon nung nasa opisina, na mga Pinoy, mababait naman sila, ganun. Pero hindi ko talaga be. Mababait sila talaga, pero hindi ko alam bakit wala yung ko ba. Yung parang, wala yung interest ko talaga. Kasi tawag nito, mahilig din ako manood before ng mga movie, American movie. Tapos, parang ay gusto ko talaga magkaroon ng asawa na may blue eyes, ganun. Tapos, kasi hindi ko alam, parang iba itsura nila. Parang, para sa atin, syempre, gwapo sila, ganun. Tapos, yun, parang kasi tayo, sanay na tayo sa mga itsura natin, sa kulay natin, diba? Tapos sila, parang, para sa atin, gwapo talaga, magaganda, ganyan. Tapos, sabi ko, ay, gusto ko talaga magkaanak ng puti. Tapos, yung may lahing puti. Ayun lang yung naisip ko noon. Wait lang. Wala, nawawala yung tali ko. Wait lang, guys. So, yun. So, yun lang yung mga naisip ko noon na kaya bakit gusto ko ng American, ganyan.
So, dati na nagtrabaho ako sa Pilipinas, may mga nanliligaw sa akin, tapos, hindi ko rin talaga sila binibigyan ng interest, kasi ayaw kong umasa sila ba, ganun. Kala mo naman ganda no? meron naman, pero, hindi naman kasi ako sobrang yung parang gustuhin talaga, na sa Pilipino, kasi hindi naman ako siguro, super kagandahan na di tulad na iba na maputi, ganun. Naman ng mga Pinoy, madalas mahilig mapuputi. Tapos yun. Tapos, that time, gumagamit na rin ako ng dating site. Pero hindi ako masyado noon that time na nag-online, ganyan. Kasi dahil din sa work, busy ako sa work that time. So, yun. Tapos, nung nag-abroad ako, yun, doon na nag-start. Guys, yung pagiging active ko sa dating site. Kasi, ang dami ko nakikita sa ibang bansa na ang gagwapo, ganun. Tapos, sa Japanese, hindi rin ako masyado na-attract sa Japanese, sa puti talaga. So, nung nandun ako sa ibang bansa, sa Japan, ang dami ko nakikita mga puti, ganun. Parang namamangha talaga ako, kahit sa mga babaeng puti, ang gaganda nila, diba? Tapos yun, hindi naman dahil sa physical na pero isa na rin yun, ha? Isa na rin yun. Pero dahil din siguro sa kapaligiran sa Pilipinas, hindi naman lahat, hindi ko po nila lahat, pero may mga case na makikita ka na, alam mo yun, nag-aasawa sila, tapos yung nag-aanak lang, tapos walang plano sa buhay, yung lalaki, tapos yung asawa lang yung nagbabantay, tapos minsan, yung asawa pa yung todo kayo, yung babae, tapos madalas din madaming bisyo, 'di ba? Kaya gusto ko rin makapangasawa yung may pangarap sa buhay, hindi lang yung pasarap lang, 'di ba? Hindi naman lahat sa Pilipino na lalaki o babae ganun, 'di ba? Pero may mga time talaga ganun. So doon pa lang parang namulat ako na anong mangyayari sa buhay ko kung mag-aasawa ko ng, alam mo yun, pogi lang na Pilipino, tapos walang plano sa buhay. Marami naman din mga Pilipino may future, yung alam mo na, yung madiskarte sa buhay, tapos yung gusto nila, yung maganda yung magiging future ng pamilya nila. Marami naman din ganun. Pero madami din talaga sa Pilipinas na makikita ka na nag-aanak lang, tapos yung parang lang sila anak, tapos tamad magtrabaho, 'di ba? May mga ganun. So, siguro isa rin yun sa naging dahilan kung bakit hindi rin ako nagka-interest sa Pilipino na, kasi siguro sa paligid ko that time, yung parang yun yung mga nakikita ko. Pero hindi lahat, hindi ko nila lahat, yun. So, yun. So, nagkataon lang din talaga na nandun ako sa ibang bansa na gumamit ako ng dating site, tapos, yun, nakilala ko yung si Travis. May mga nakilala pa akong iba, pero, hindi sila yung katulad ni Travis na tawag niya, na consistent. So, may mga iba na, i-chat ka lang, tapos wala na, mga the next day, wala na. So, maraming ganun sa dating site. And, may iba na gusto lang for fun lang, parang laro-laro lang, ganyan lang yung gusto nila sa dating site. So, marami kayong ma-encounter na ganun, guys. Tapos, yun nga, nung nakilala ko si Travis, bago ko siya nakilala, syempre, meron ako mga nakilala, pero wala pa akong na-meet sa dating site. So, si Travis lang talaga, tingnan ko kung maliwanag. Napatayin na natin. So, si Travis lang talaga yung minute ko noon, pero may kasama ako that time, kaibigan ko, ganun. Tapos, wala, tinry ko lang, tapos sabi ko, ang gwapo niya. Ang gwapo niya, tapos palagi kami nagchat-chat, palagi kami talagang nag-uusap, video call. So kumbaga parang nahulog yung loob ko sa kanya kasi super consistent niya. Tapos, hindi siya yung babastusin na lalaki. Araw na kami nag-uusap talaga. Medyo naging sweet na kami sa isa't isa kasi nga palagi na rin kami nag-uusap. So, yun yung mga time na nahulog na rin talaga ako sa kanya kasi nga napaka-consistent niya, 'di ba? So, kahit na may trabaho siya after work, tatawag talaga siya sa akin. Tapos, ayun, kumbaga parang naisip ko na bigyan ko siya ng chance, tapos makipagkita ako, tapos tignan natin kung mag-work, 'di ba? So, inisip ko rin naman na before, kasi nga,
naggagamit kami ng dating site, inisip ko rin talaga na siguro may kausap pa to, ganyan-ganyan. So, hindi ko muna masyadong inano talaga sa sarili ko na siya na talaga, 'di ba? Pero nandun na yung nahulog ako sa kanya. Pero yun kasi yun din yung isa kapag makikipag-date kayo tapos sa dating site nyo lang nakilala, wag nyo masyadong ibigay lahat kasi nga hindi natin sure. So kumbaga kilalanin nyo pa rin sila in person. Iba pa rin kasi yung kilalanin nyo sila sa chat lang, ganun. So mas maganda maiging kilalanin nyo talaga sila. So that time nung nagkita na kami doon, yung mga time na totally talaga na nasabi ko na siguro siya na siguro yung binigay ni Lord, ganyan. Hanggang sa pinakilala ko sa parents niya. Tapos yun, hanggang sa naggagala-gala na kami doon. Tapos, binibisita ko siya. Tapos, araw-araw pa rin kami nag-uusap. Nandun yung consistency at masasabi mo na parang isa siyang seryosong lalaki. Tapos, isa siyang lalaki na may pangarap sa buhay. Yung parang work lang talaga siya, as in, work. Tapos, ang kinaadikan niya lang that time is laro-laro ng games, ganyan. So, ayun lang talaga yung parang routine ni Travis sa Japan noon. Tapos, that time, nung after na magkakilala din, tapos, nung nag-usap na kami sa ibang apps, kumaga sa Line, ata kami nag-usap noon, tapos sa Messenger, dinilit na namin yung dating site. Kasi nga, may nakilala na kami, may nakilala na ako, nakilala na siya. Kumaga nagkakilala na kami, 'di ba? So, yun. That time, yun talaga, sabi ko siguro yung pinagdasal ko talaga, Lord, sana ito na. Lord, sana ito na talaga. Tapos yun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy, 'di ba? So, hindi mo talaga din masasabi. May mga time na yung dream mo aayon sa'yo. May mga time na hindi aayon. Pero, ipagdasal nyo lang kung gusto nyo talaga, 'di ba? Kung gusto nyo talaga na mangyari, siguro, gumawa pa rin kayo ng way para mangyari yun. Kumbaga, si Lord na lang din siguro magpupush kung para sa'yo talaga siya. And, kasi hindi ko rin talaga in-expect na yung dream ko is matutupad eh. Kumaga, dream ko talaga makapangasawa ng American. Hindi dahil sa iba yung currency ng pera nila, ha. So, hindi dahil sa medyo may kaya sila sa atin, ganyan. So, siguro kung ganun yung inisip ko, yung thinking ko, hindi kami magiging okay ni Travis kung puro pera, 'di ba? Kung puro kung pera lang yung inisip ko. Siguro nag-asawa na lang ako ng mayaman, 'di ba? Ganon. Pero hindi talaga. So may iba kasi na ganon lang yung ano nila, ganon lang yung parang ano man tawag nito, intensyon nila, pero madami din talagang iba na gusto lang din talaga makahanap ng true love and gusto lang din talaga nila makapag-asawa ng AFAM, no? So yun. Huwag nating ilahat na lahat ng Pilipina is nag-aasawa ng matandang AFAM, gusto na pera-pera, nag-aasawa ng AFAM dahil nga sa pera. Hindi ganoon. Siguro, kung ganun yung gusto ko din is, hindi ako nagtatrabaho ngayon, di ba? So, gusto ko rin kasi kaya ako nagtatrabaho din, kahit nabuntis, syempre, para makatulong sa asawa ko, dahil hindi rin naman kasi talaga mayaman si Travis, di ba? Yung parang sakto lang, ganun. So, ayun, siguro yun din yung parang nagustuhan niya sa akin na masasabi ko, no, hindi naman sa pagyayabang. Siguro yun din yung mga isa sa nagustuhan niya sa akin, bakit niya ako nagustuhan and pinakasalan dahil nga sa una pa lang hindi ako nagpakita ng intensyon na ganun lang yung gusto ko. Is pinaintindi ko sa kanya talaga kung bakit gusto ko siya, ganun. Tsaka mararamdaman niya din naman eh, 'di ba? So yun guys, medyo mahaba na yung usapan natin. And ayun lang yung vlog natin for today. And alam kong magiging ano to sa inyo, parang magkakaroon kayo ng idea, 'di ba? Alam kong isa sa inyo is ganun din katulad sa akin na gusto rin na makapag-asawa ng AFAM. And ayun, so I hope na na-inspire kayo sa kwento ko and I hope na meron kayong natutunan, ganun. And kung gusto nyo pa ng more topic about sa ganitong vlog natin, no, so comment nyo na lang sa comment section. And we'll see you later guys. Bye!